Ang oras 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Galing nga kanya ng kasalayan ko. Okay, magandang umaga po ngayong araw ng Sabado, June 27 dito sa Executive Session sa DZRH. Maraming salamat po sa pagsama, panonood at pakikinig dito sa ating programa. Ako po si Paulo Capino. Ako po muna ang inyong host at anchor dahil ang ating mga kasama ay may mga official functions ngayon at syempre buti na lang andito ang aking partner Senator J.V. Ejercito. Kundi ako lang mag-isa. Good morning, Sen JV. Yes, good morning, Pawi. Buti na daw na kahit may sakit ako, pumasok ko dahil hindi, mag-isa ka dito, no? Oo nga. Ganyan kasi pag si Sen JV. Habang inaantay natin yung ating makasamahan, no? Oo. Si Kong Jonathan is on the way, kaya medyo under the weather ako kahapon, no? Kasi napagod siguro, Pawi. Medyo busy week ko ngayon. Ang dami kong pinuntahan. Dahil mula nung nagano ko, lahat nasa bakasyon na yung makasamahan natin dahil break. Pero dahil ang dami mong committees yan lalo yung finance chair, nung mag-finance chair ako, sinimulan na natin yung pag-ikot. No, yung syempre iba yung nakikita mo actual, lalo na yung aking advokasya, yung healthcare. So I just came from Cebu yesterday, kasama ko si Governor Pambari 4 na tuwa naman ako sa kanya dahil healthcare ang kanyang centerpiece program ng kanyang administrasyon. No? Okay. So, yun, pinuntahan namin. Mga 4 na ospital yan na puntahan namin na gusto niyang patulong at ma-improve. No? Ako naman, dahil that's part and parcel of universal healthcare, no? Improvement of the health facilities, tsaka yung pag-establish yung service delivery network na tinatawag. Maganda na kasi V-Soto Medical Center doon yung Apex Hospital yan. Yes. It's a specialty center, nakakagawa ka na ng open heart surgery, kidney transplant, no? So kaya na nila yun. But now we go the second, third phase na tayo to improve the provincial hospital. Kaya andun ako kahapon sa Cebu, nag-ikot sa mga provincial hospitals na gustong matulungan, no, ni Governor Pambari 4 para mapaganda, no, kasi na-overwhelm din yung magagandang yung mga Apex hospitals natin, Pawi. So kailangan maganda yung support services. Pag kaya dito sa mga primary, secondary, ay dapat doon na lang gawin para hindi na overwhelm yung Apex hospitals. Tama ba, Sen? Government hospital itong V-Soto Hospital? Yes, sa government hospital. Specialty center yan. Tapos magandang facilities talaga. Yung Tsaka kaya Apex ang tawag ni Sen. Yes, Apex Hospitals yan na tinatawag. Tapos yan ay well-funded naman every year. As I mentioned, specialty center na. Kaya lang doon na tayo sa second and third phase to improve yung mga provincial hospitals and yung mga secondary hospitals. No? So, yun ang ano natin. Aside from that, Sen, ano yung nakikita mong weakness pa? Ay yung implementation din ng UHC, marami pang gaps na nakikita kayo. Marami pa talagang marami pa tayong challenges, ika nga, no? Ambitious naman talaga itong universal healthcare. Pero it's already improving, no? We're entering the 7th year mula nung ito yung napirmahan. Nung napasa natin 2019, kaya lang nagkaroon ng setback nung pandemic, no? Yung implementation. Pero now, may zero balance billing na tayo, may yakap program na, yung free consultation, lab test, no? Every year. Tapos zero balance billing lalo na sa mga
PWDs, indigents, saka yung mga senior citizen. So halos lahat yan ay ini-implement na. So what I'm working on, universal healthcare na yung PhilHealth, yung participation sa middle class kasi yan ang contributor para maramdaman nila na halimbawa 100,000 ang kanilang hospital bill, kung 40% o 50% sagutin ng PhilHealth, malaking bagay, 30, 40, 50%. Malaking bagay, di ba? Nakakagaan. So, yun ang tinatrabaho natin na para makapasok naman yung mag-improve yung portion or yung participation ng PhilHealth sa mga hospital bills, no? Yan naman ay para yung mga middle class naman ay maramdaman. Dito si Kong Jonat. Before we proceed dun sa mga ikot ni Sen JV, good morning. Galing sa Cebu yata si Sen. Oo, Kong Jonat. Good morning. Good morning. Wala yung mga kasama natin, Kong Jonat. Batiin mo muna yung ating mga nanonood at nakikinig. Morning. Kong. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maayong buntag na yung bagabigat. Oo. Maupay na aga. Kitang-kita mo naman yung simula. Actually, yung under the weather ni Sen, hindi lang to because of the trips this week. Culmination yan nung pagod niya. Dami niyang ikot. Akala ko nga, hindi darating ngayon si Sen. Oo nga, nagulat din ako. Buti na lang. Buti na lang. Buti na may Kasi- opener. May opener na dalawa Hindi, kami. dapat ikaw lang. Hindi, pero kasi kailangan din, gusto ko rin malaman maraming Hindi, papasok kasi pati ang second session Yes. ng 20th Congress. Kaya maraming gagawin. Maraming hahabulin, Sen. Maraming hahabulin na gagawin. Actually, Lalo na. Kong Jonat, sabi ko nga kay Pawi kanina, marami nasa break ngayon, no? Nag-session break na kami. Pero kami si Senate President CSP, Sherwin, saka ako. Since Monday, Tuesday, Wednesday, may mga briefings kami sa Senate, no? Sinimulan na natin. So dahil ito yung malaking challenge sa akin yung pagiging Yes. chairman ng Committee on Finance. Finance. So kami dalawa yung nagkaroon ng briefing, economic Yes. briefing sa DepDev, Yes. sa BSP, and Yung DBCC, pati, yung DBCC, Sen, parang no? DBCC. Oo, importante yun para malaman natin. Department of Finance, andun din. Tapos, DBM. Nung, Kung ano yung ating fiscal 2 days. space, anong pwede Yes, natin para alam gawin? namin. Oo. Anong meron, Anong meron, kailangan anong wala, pa, anong wala. saan tayo nagkukulang, Yes, anong pwede nating matrabaho at lahat. Kanina nababanggit ninyo ni Sen, yung tungkol nga sa implementation universal healthcare. yes. Napaka-importante niyan at lalong-lalo ngayon, inaabot tayo ng dalawa, El Nino, sa kabila, dito naman baha. Oo. Kaya ang daming tapos ang dami natin mga pinagdaanan na disasters sa Marami. Cebu, Parang sa Jensan, talagang triple whammy nga ito Oo, nangyari. daming no? nangyayari sa atin. Medyo yung fiscal space natin. Yun. Limited. No? Limited. Kasi una-una nagkaroon tayo ng flood control scandal. last year. Yes. So, ang nangyari, unintended consequence Yes. kung Jonat, Yes. yung sobrang paghihigpit naman. Naman, yan. Sobrang isa yan. paghihigpit. No? Hindi tayo nakakaano. Hindi gumagalaw yung Hindi gumagalaw, ating hindi umumang yung ibang- infrastructure Yung projects. infrastructure projects, Kasi yan ang napaka-importante. bumubuhay na ekonomiya natin Di ba, Oo, Jonat? napaka-importante nun. So, hindi rin natin masisi na nagkaroon ng matinding safeguards dahil talaga emotional ang lahat last year. Dahil sobra naman talaga yung corruption na Pero ano yun daw yan. ngayon, Sen? Papaspasan daw ngayon. Yun nga Sana. So, Oo. siguro yun nga unintended consequence na because of this tightening, because of reforms na ginagawa, nasobrahan ng konti, no? Kasi Yes. bumagal naman yung spending natin, kaya ekonomiya natin hindi umikot ang pera dahil siyempre pag bumagal ang spending ng Ng gobyerno, gobyerno, malaking lalo bagay sa yun. infra, siyempre ekonomiya natin apektado. So hopefully makahabol ngayong third and fourth quarter Third and kasi fourth quarter, from quarter last year, Yes. last quarter hanggang ngayon. Medyo mabagal. naka-hold tayo. Naka-hold. At saka gusto kong bigyan ng perspective yung ating mga kababayan na itong budget process talagang madugo at mabigat Oo. ito. Especially sa pag may problema, pag may nagdadaanan. Tapos yung next year na budget, ano pa ba yung mga kailangan nating i-address? Kasi yung mga problema next year pa yon mapag-uusapan. Pero ano ba ang kailangan natin gawin ngayon? And ito yung mga ginagawa ni Sen as Mabuti naman- chairman of the Finance Mabuti Committee. naman at sina Sen, inaayos na nila lahat yan at tinitignan kung saan. Kasi sinasabi dun ng iba na yung
usage pati ng iba, not just the infrastructure group. Pero yung ibang Under usage. mga agencies, bumabagal din. Bumabagal din sila. Lahat, parang- bumagal lahat eh. Bumagal lahat eh. May fear factor. Parang may fear. May fear talaga. May fear factor. Lahat takot ng government na agencies, tapos yung mga tapos yung mga contractors wala nang gusto mag-bid, no? Nung una. Yung iba kasi hindi pa nababayaran. Ayun. nga. Pero ngayon nag-aayos naman sila at Sana nga pagdating ni Ombudsman yung Yes. binring up ko yun nung huling nandito siya na yung halimbawa yung AMLA kasi lahat po ay apektado, no? Halimbawa yung mga cleared na. Yes. Sana hayaan na, no? hinahawakan pa rin sila. Anong nangyari? Tama. Kung Jonat, hindi Hinahawakan pa rin makagilos sila. eh. Hindi sila Tulad makakilos. Kung Jonat, meron ako information, meron nakakuha na ng, halimbawa, Clearance. nagbayad na ang DPWH. Yes. May cheque na nakuha itong mga Contractor. kontraktor. Dahil nasama sa mga Sa listahan. listahan, Oo. ayaw pagbuksan ng bangko, ayaw tanggapin yung cheque. So, paano gagalaw? Paano babayaran yung suppliers? Paano babayaran yung mga laborers? Oo. Di ba? So yung ekonomiya natin, talagang apektado. Pag So ganun kailangan natin we need to is the valve, so to speak. Tsaka ng konti. Baka may balance. Balansehin. Kailangan balansehin. May Balansehin. balance. Kasi hindi naman natin pwede pabayaan yung ekonomiya Yes. natin hindi gumagalaw ang pera, hindi umiikot, no? Oo. Kailangan umikot 'yan. And siyempre sabi ni Kong Jonat, yung spending, yung infrastructure, yung Maayos. public spending, yan ang kailangan humabol. Mabuti inaayos ngayon, Sen. I think kayo rin nag-aayos yan. Yung yung ayuda ginagawa, pero tapos yung local government support fund. Ang importante lang yung mga local governments, medyo ma-monitor din sila. Baka kung saan-saan nila dadalhin yan. Oo nga. Mayroon kasing LGSF Local Government Support Fund na pinapakawalan ni ng presidente yan para yung mga local government priorities i-work out. Ewan ko Talaga kung ano. ma-implement. Wag naman yung mga hindi naman kailangan gagawa mo ng ano. And then another program, Sen, na gusto ko sana i-bring out to your attention, lalong-lalo na ikaw ngayon ang chairman ng Finance Committee, yung ating food production and food Yes. security. Ngayon, may mga Kasi we're suffering from food inflation. Galing na ako ng Cebu kagabi. Matindi. And Pam Baricuatro is saying na grabe ang food inflation Yes. sa kanila. No? Kasi sabi niya, we are importing everything from other provinces Yes. and from other From countries. other countries. Sabi niya, kaya nga ngayon yung agriculture na matagal na pabayaan na kailangan Balikan. natin. Kailangan maging sustainable, tayo, di Yung ba? production natin, security, production. ma-workout. Oo. Kasi kagaya niyan, tumaas pa ang ating importation ng 1.2 trillion na ngayon. Last year, wala pang 1 trillion. Ngayon, 1.2. All because Import na. kailangan ayusin natin yung ating agricultural program. Alam mo siya na maganda dito. One of these days, mabuti makausap natin yung ibang, may mga entrepreneurs, may mga na tumutulong din. Ang kailangan lang, mapagtugma sila with the government programs. Kagaya niyan dyan sa rice farming. We have 2.7 million hectares of rice lands. Iwan ko, hindi masyadong na-work out yung eksperimento na gusto natin mangyari dati. Yung comprehensive ba? From seeds production to training ng farmers, to providing post-harvest facilities, farming equipment, and then rice milling, and then marketing. Yan ang programa. May mga entrepreneurs din. Gusto nga nila mag-present sa inyo ng kung anong ginagawa nila. And they would like government they will be very happy to work with government. And a PPP kind of thing. Parang ganon. Na sila mismo, papasok din sila. May programa rin sila. Gusto lang nila makakuha. Kasi Yun ang nakakalukot kung Jonathan, yung local production natin parang napabayaan. Napabayaan. Masyadong nawili sa importation. Importation. Ang Department of Agriculture, yun nga sinasabi natin,
no, yung mga NFA, yung Yan, mga nawala. SRA, na sa halip na suportahan, halimbawa yung sugar industry, suportahan yung rice industry, Yan. ano na parang namihasa, siguro mas madali mag-import, Oh, wala yeah. ka ng production na iisipin, wala ka nang iisipin na pagpapatanim, Warehousing, lahat yan, no? Post-harvest, Ito wala kasi, lahat yan. wala ano na. Kumbaga, import ka lang, tapos may kita na. Oo. Mukhang doon sila na may hasa Namihasa talaga. Aling sa ganun. kita? Yung tamang kita o yung Kikita-kitain? kita sa kaliwa, kita sa kanan? Mas malaki ang ganun. kita sa importation. Oo. Hindi, tsaka problema, nakita ko over the past few years dahil nga sa mga strong regimes katulad ng US, tsaka yung nawawala na kasi multilateral approach sa geopolitics. Yung mga producers ngayon, kaya na nilang sabihin, yung ito lang, nung gera lang, di ba, yung mga oil producers. Kaya nilang hawakan. Kaya nilang hawakan, sabihin, oops, teka, parang uncertain yung Sitwasyon. yung sitwasyon. Yes. Pwede nating hawakan. At kapag pinili namin, o sige, mag-trade partner tayo, o sige, mag-export kami sa inyo. Sa inyo. Pilipinas, Tayo pero na kami lang. magdidikta Yes. ng presyo. Ang nagiging problema nga ito, and I hope we'll be able to provide this information properly to sa ating mga kababayan at sa ating mga liderato, ang sinasabi ng in the case of rice ang sinasabi ng IRI, International Rice Research Institute na nasa Los Baños yan. Ang ating rice shock in the Rice next shock, 5 years mabigat. Kasi sabi nila kung hindi na mag-produce yung unang-una ang production ng rice, for example, which is a very staple staple food for a lot of people, India and China, for example, pinaka matinding gumagamit ng yan. Yung mga producers dati, it will come to a point, baka hindi na nila kaya mag-export kasi they have to feed their own people. Yes, exactly. Yes. Ganon na ganon. So, kapag kahit trading partner tayo, pwede nilang i-bloat yung price. Pwede nilang ganunin, hawakan. Oo, kasi ako, payag ako. Magbigay Pero ng ito ang bigas gagawin pero natin. Ito ang presyo. At Yes. hindi lang price ang kaya niya hawakan, pati kung ano yung ibang mga Yes. trade deals. Dahil importante sa mga Pilipino. Hindi, tsaka nakakalungkot kung Jonat, 70s, tayo, Exporter nag-export tayo ng rice. Exporter Tayo tayo. ang nagturo sa yung mga yan. Thailand, tayo nagturo sa Indonesia, sa Vietnam. Tayo nagturo ng sila nag-aaral dito sa UP Los Baños ng rice production. Tapos ngayon, ang irony, tayo na ang bumibili sa kanila, 'di ba? Parang Pwede na tayong sakalin ng mga yan eh. Ang sinasabi nga, ang China at saka India, they hold if you are talking about rice stocks, nasa sa they hold 85%. Example lang kung paano kumain mga Pilipino. Ako mahilig kasi ako kumain sa mga eatery Ikaw, sa karinderya. hindi, ba kinakain mo? Pag nasa probinsya ako. Kunyari, may isang construction site. So, sasabay Nandun doon kumain sa lahat. karinderya. Doon. Konting ulam, tapos mga 3 subo ng kanin. Kasi doon yun, parang iba talaga yung ibang kanin Southeast Asian culture. Tsaka pagkaging Pilipino. Rice eating talaga. Rice eating tayo. Kaya kung hindi natin makontrol. And sinabi mo nga, Kong Jonat, yung rice shock. Rice 5 shock. years 5 talagang. years from now, sabi ng IRI, Yun. they can hold us by the balls. Ayan, mamaya at iba pang mga mabibigat na issue. Hindi pa natin natatalakay. Hindi pa natin natalaman yung hinihintay Tacloban. ka namin, Yung Kong, Tacloban. bago natin pag-usapan. shooting, tsaka yung sa Ateneo. Marami tayong kailangan issue muna na natin mag-advertisement dahil na magagalit sa akin ng DZRH. Pag hindi tayo nag-break ngayon, Pilipinas, ang oras natin 26 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama, pakikinig, panonood sa cellphone, sa tablet, sa TV dito sa atin sa executive session ngayong araw, June 27. Ako po si Paolo Capino, ang inyong host ngayon dahil mukhang busy ang karamihan ng aking mga kasama, ating mga kasama. Pero, syempre, swerte pa rin ako na hindi ako nag-iisa dahil andito. Dapat nag-iisa ka talaga. Wag ganon! Dahil andito
dito, syempre, ito, nag-iisang the good one, The Senator good one. J.V. Ejercito. Good morning, Sen. Good morning. At of course, Congressman Jonathan. galing sa ikot yan. si Sen. Ikot, oo. At ang ikot niya, healthcare, tungkol sa mga probinsya at lahat. Ibang ginagawa niya. At saka, Iba yung ikot kasi ng bata mong isa eh. ha? Iba, umikot din yun. Umikot? Oo. Si Nawala. IG. Si IG. Anong ikot ba kay Ibang IG? ikot yun. Baka nangolekta ng tampipi. Tapos, Bago tayo pumalaot sa talagang mabibigat na Bati issue muna. ngayon, bati muna tayo. Yes, Nasa yes, labas. marami. Ito, yung mga nanonood sa atin, si Sandro Ginang, Yes, Edgar Rano, RD Imperial, si Ain, kumare, kamusta ka dyan? mare. Osayas Carnel, Francis Gamerino, June Tariela, Winnie Diaz, nawala na yung ibang mga live eh. Tsaka, batiin ko lang yung idol ko, si Attorney Aina Magpale. Idol ko yun dahil syempre, medyo matampang-tamang tsaka nakita ko yung emotion niya doon sa isang programa niya. Matindi, no? Oo, Matindi. matindi. Kaya Attorney Aina, saludo. At Oo. saka, happy Ito yung birthday sa aking inaanak si Isay. Ito yung mga regular natin, si Colonel Francis Cabogon, na ibagabigat from Paway, Ilocos Norte. Si paring Nestor Custodio ng Butil Party List. At saka yung mga kagrupo natin dyan sa Bulacan, si Vice Governor Clarence Dato ng Northern Samar. Vice Gov, good morning sa iyo. At siyempre, yung ating kaibigan, Konsehal, Pingoy Lagumbay. Ay, si Consuelo Pingoy. Good Consi. morning, good morning. Good Good morning. Sen, ikaw, may gusto kang Sila batiin? sila Chen andito, yung mga ano natin, avid listener, supporter, no? At yung iba pang regulars, no? Teresita Atienza, no? Ito, si funding ma'am. ko. Lagi nakikinig. Good morning, Sir Jonathan, Sir Paulo, and Sen JB. Ito, And, si Catherine Rayos, hindi po Kong Jonas, Kong Jonah. Wala ba? And Hindi of po siya course, Jonas. ang ating kaibigan, Congressman Ador Pleto. Kong Ador! Good morning, Si good morning. Kong Joboy Aquino. Lagi Yan. rin, Oo, Kong Joboy. sa atin yan. Yan, magaling yan, si Kong Jovic. Saka si Tito Sen, of course. Oy, Ang saka aking tita. SP Tito Sen, Tito saka si Sen, Tita. Tita Helen. Nako, paborito daw tayong Tita Helen Gamboa. Ma'am. Hello Nakikinig. po. Good morning Salamat sa po. pinadala niyong pasta at yung mga luto niya na nagdala wow. siya sa amin. At saka yung grupo dyan sa Lanao del Sur, Congressman Tumawis, ang ating kaibigan dyan. Siyempre kasama natin si Na-appoint na siya, no? Si Ahmad Tumawis. Congressman Tumawis. Ano yata siya ngayon? SPDA. Oo, parang nandoon siya. Saka yung grupo natin dyan sa Tarlac, sina Myra Shoko, at saka yung grupong Tarlaceños dyan. And of course, yung mga grupo natin sa Davao, si Ed Batacan, at saka yung mga grupong riders dyan sa... And of course, Congressman Dodoy Labad-Labad. Hoy! Doy! Kong Dodoy. Kong Dodoy, Kaibigan good natin morning. yan. Oo, kaibigan natin to. Mayor na yata siya, no? Ang mayor ngayon, yung misis niya, ano Ay, siya ngayon? misis. Medyo umiikot siya, nagbi-business. Siya yung nagbi-business. Kasi ang congresswoman naman, yung anak niya. Maganda magaling ang business niya na ron. Agri din yata. Yes, agri-based sila Kong Dodoy. Sila Kong Dodoy. Yan Kaibigan siya. natin yan. Kaibigan natin. Oo. Si Kong Dodoy, labad-labad. Ay, papasalamat din ako, no, sa mga napuntahan ko this week. Si Governor Nita Richie Inares, Yes. Vice Rizal. Governor Piningat Labayan, Gov. at sa Sangguniang Panlalawigan, dumalaw ako sa Rizal. I was guest nung kanilang flag racing ceremony, flag racing nung Monday. Si Nina. Tapos si Gov Nina, pinuntahan namin dahil yung ito rin ang isa sa mga nung dating Governor Nini, tinuloy ni Gov Nina yung healthcare program din, no? Masyado yes. silang particular. So, dinalaw din namin yung mga ospital na pwedeng Malalaki hospital tulungan. nila dyan. Pwede nating ayusin. Kasi laki ng Pwede Rizal. tulungan. Ang laki ng Rizal eh. Laki ng Rizal. At saka very progressive na very probinsya. progressive siya. And of course, ito, watching kong executive session, Tita Rebecca Soriano, happy birthday. Ito ang asawa ng ating kaibigan na very active na OFW
advocate si Lito Soriano 70th birthday. Nandyan sila ngayon sa Pangasinan. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday, happy birthday. Birthday po. Tsaka congratulations din kay Police Colonel Raymond Train, finally. Oy! Ah, Naging general na ba? Finally na he was na-promote na rin po siya, ay nakapag-attend ako ng kanyang donning and rank ceremony ni Colonel Raymond Finally. Train. Siya yung isang Survivor isa sa yan. mga survivor, tatlo lang, no? Yes, Mama Sapano. Mama Sapano. Hindi, siya yung intelligence officer doon. Oo. Tsaka sila yung Siya nandun nakadala. talaga. Tatlo lang silang nag-survive, di ba? Yes, tatlo lang sila nag-survive. So, ang nakakaalungkot doon, yung mga pumanaw na bigyan ng award at na-promote. Pero sabi kasi, itong mga nabuhay kasi sila. Hindi sila na-promote. Pero ngayon, na-promote na Na-promote na rin, finally. no? Congratulations. Congratulations. Police Colonel Raymond Train. Tapos, nagpunta rin ako Kong Jonat dahil as part of my new task Yes. of being Chair of Committee on Finance. Lahat po pa. Kailangan Healthcare, malaman. yung sa PNP, tapos ngayon naman, pumunta ako sa Camp Kapinpin kay General Demi Zagala. Sa second division. Second ID, second division, no? Tanay, sa Tanay. Tanay. At ang galing nagulat ako sa iba na ngayon ng warfare, magiging drones na. Oo. Ang maganda rito, Kong John at Abawi, doon mismo, sila ang Ginagawa. nagde-develop. Sila. Dito ginagawa. Mabuti. Oo, nakakatawa yung nirecruit niya yung isang reserve na mahilig gumawa ng drone, and now they are developing our local drones, no, na pang surveillance, pang attack, pwede magdala pang initial. Malaking bagay yan yung tungkol yun sa drone. Ang tignan mo si Ukraine. Yun. Malaman nila. Buhay na buhay sila. At nakaka-counter attack sila. And then malaking bagay ang drone na technology at lahat, kasi maraming gamit yan aside from military warfare at lahat. Agriculture, drone, pwede ka na surveillance lahat. Pwede ka pati sa disaster, importante yan. Tsaka hindi lang air drone ang importante ngayon, pati sea drones. Meron by the way, may sea drone. Kaya yung iba na nga, aside from cyber warfare, yung physical war, factor in mo na dapat. Oy, napag-uusapan yan tungkol sa cyber warfare. Ikaw ang expert pagdating diyan. Hindi, ito kasi nakakalong... Yun tungkol dun sa Tacloban kasi dun sa nangyari sa Tacloban. San Jose National High School, Sen, kung saan may 2 minor, syempre hindi na natin pwede banggitin yung pangalan, na mukhang heavily influenced by not only by video games but recruitment based sa mga latest investigation dun sa conversation sa loob ng iba-ibang social media platforms. Nakikipag-chat sila Parang eto matagal na to, Kong, may mga grupo kasi, I forgot the name, kung anong pangalan ng grupong yon. Yung isang t-shirt na suot ng isang suspect, parang dinon pa niya yung logo at label nung grupo na to para ipakita sa mundo na kasama siya at tinupad niya yung kung ano man yung pinag-uusapan. Suot niya. Suot niya yung logo ng grupo. So, and ito, recruitment inside social Kaya media sinabi to. nga may mission kami. Di ba sinabi niya? Yes, mga sub-communities, gano'n na parang, di ba nauso sa US yung mga mass shooting. Yes. So, nagkaroon ng kulto or grupo Worldwide yan. worldwide pero ang target mga teenagers, mga preteens, and para lalo na para ano siya yung mga lonely and vulnerable children, yung mga nabubuli, yung mga yun ang kanilang walang hindi grupo properly guided by the parents. At saka walang grupo silang mausay. Oo, at walang grupong mahusay. And ito, alam mo, nung nagsa-start ako sa social media, yung mga bata talaga, kakaiba ngayon, nakahanap nila yung mga loopholes, nakakapag-create sila ng mga subgroups, outside yung ano yung nakikita on social media. So, ang gagaling ng mga batang ito, sadly, ito, na-influensyahan ng sort of extremist group inside social media. And I think the police and I hope the military also looks into this because it would create another problem. It will create, and it has already created. Ito parang trial run tingin ko kung titingnan mo, parang trial run ito na sadly I forgot the number ko ilan namatay, pero yung mga students tsaka meron pang isang
ang brave na nakita ko sa social media yung humarang sa pintuan na pero Hinarang niya, no? hinarang niya and Nasakripisyo yung buhay niya. hero siya, na-sacrifice yung buhay niya. Pero it's a problem that needs to be looked at. Pero Importante yan. Importante. Hindi, talagang importante. nakakabahala, no? Dahil Kung yung ano yung- exposure ngayon talaga na yung mga bata, lalo na yung sa yung mga games, yung mga Yes. violent games. Aside from that, yung social media nga. Yung sinasabi ni Sen, merong ganyan mga nagre-recruit. grupo, yung mga influencers na iba, extremist. extremists Dati, nung panahon nung early 2000s, late 90s, nagpapakawala ng video through different groups. Meron pa yung mga dark web. Meron. Ngayon, nasa chatroom na So, pahirap na ng pahirap din ma-identify. Paano mo yun ang problema ng sa sa IT groups natin, yung cyber security groups. Na nahuhuli ba nila yung ganon, yung mayroong mga subgroups na may kanya-kanya na I think it's a community effort. Kailangan makita. And it starts in the home Yung parents, Siyempre, dapat regulate. Pero, other countries have taken this a step further na nagle-legislate sila and nag-implement sila ng mga laws na anyone below 16 or 16 below, Australia, bawal na social media. Bawal na social media. Sa Australia, 16 below. Sen, would you ascribe to something similar? Maaaring pag-aralan ngayon yan dahil sa nangyayari. Dahil itong nangyari sa Tacloban, unexpected to, no? Saan na mangyari sa atin sa bansa. Oo. Ang ironic nga dito, Pawi, Kong John, alam mo, ang Pilipino, we are known to be warm, hospitable, tayo pinaka, Kaya lang, in this day and age of social media, medyo naiba Naiba ang Naiba. kahapon lang, meron na naman lumabas. Magkasama sila sa basketball team. Natalo sila, sinaksak niya yung kasama niya. Sabi ko, ano ba itong mga ito? Ibang klase. Parang nagkakaroon ng mag-isip. copycat ngayon dun sa mga So itong teenagers nangyari at dito, preteens. talagang naging sila, na-recruit sila ng extremist, hindi pa final pero based dun Hindi. sa mga kwento, Pero meron yung kanyang daw. di ba, yung kanyang sinasabi mo T-shirt pa, po, yung meron oo. siyang Yeah. naka-t-shirt. Yes, Parang yes. pinakita niya, sige, sa Pilipinas, meron din kami. Parang ganun Hindi pa conclusive but isa yun sa mga angulo na tinitingnan ng authorities ngayon. And which is very disturbing kasi hindi na ngayon website at saka sign up yung ikaw magsa-sign up. Hindi, pinapasok ka na rin, recruit ka na, may magpapanggap na ganito. Kasi sino ba alam mo, sabi lapse in security, ganun. Pero sino ba naman mag-iisip? Yes, Walang mangyayaring ganito, no? magdadala ng Ngayon, siguro ganun. kailangan na tayo mag-tighter, mag-adjust sa security measures ngayon sa mga schools dahil sa nangyari. Pero walang walang naka-anticipate talaga na ito yung mangyayari sa atin. Tsaka nawala na yung sa mga eskwela kasi sa dami ng mga estudyante. Diyan sa San Jose, 3,000 students yata yun na tapos shift by shift sila. So hindi mo na yung pati yung belonging, you belong to certain groups na Yes. maayos. Oo. Pati yung sa eskwela mismo, pati yung guidance counseling nawala. Of course sa mga bahay, yung broken ng mga families o kaya wala yung mga magulang nandun lang sila sa mga guardians. Iba, Yun yung madali. Madali sila Vulnerable. ma-recruit. Very vulnerable yun. Tsaka magkano na ang cellphone ngayon? Mura na lang. So, Tsaka yung dalawa, parang yung based on their conversation, talagang pinlano Nag-chat sila. tapos Plano nagtatawanan pa sila. Oo. And I hope the police make a conclusion and recommendation. Oo. Kasi I think Para may solution. part din yung legislative sa solution dito sa problema na Hindi, to. yung juvenile Yes, justice. Isa pa yon na pinag-uusapan na dapat ba i-lower age? Kasi Ako, pabor na i-lower kasi may yung age of discernment. Yes. Yung ito, imposibleng wala pang Alam niya, ginagawa alam niya na ginagawa nila di ba? Pero alam mo, nung mayor ako, kung John at Pawi, naku, sakit sa ulo namin yan. Yung mga teenager na kasi ginagamit sila ng mga criminal Yes. syndicates. Yes, Yung mga nagnanakaw, yung ibang nagpapanakaw ng mga kable, Yes. nawawala yung sa street light sa amin. Madalas, teenagers ang ginagamit. ginagamit. Kasi alam nila na hindi makukulong. In fact, kung John at Pawi, pag nahuli yung mga bata,
naka-ready na yung ano eh. Oo. Yung birth certificate eh. Oo. Para Meron na ganun. hindi po pwede Meron ko. ganun. Naka-ready na. Sindikato na eh. Ginagamit sila. So, well, nangyari nun, hindi mo naman pwedeng kasuhan, hindi mo naman pwedeng ng kamay, di ba? Dahil baka bata. Yun ang nagiging dilema natin. Ginagamit sila sa hindi maganda. Tapos sa mga krimen. sa mga eskwela, dati kasi that was, years ago, pag sa eskwela, pati yung teacher, yun ang disciplining mother mo. Yung teacher. Ngayon, pag meron lang konting ng teacher, ano na yan, kaso yun. Kaso. Aabutan siya. Oo. Yun ang nagiging problema ngayon. Dati kasi, face the wall kagad eh. Oo. Kami nun, face the wall. Tsaka nakatingin pa ako ng palo sa ano eh. Oo. Sa palad eh. Oo, Yung malahaba. Ako gusto kong Face the makita wall. kung may positive effect ba or whatever, kung anong score sheet, yung mga sinasabi dun sa juvenile justice law, yung mga interventionist na approach na parang rehabilitation and restoration nung teenager, kung nakaka-integrate ba yan sa society o babalik din sila kung sino yung Tulad nito. nagtatap sa kanila. At Pawi. Di ba? So, hindi sila pwede ikulong dahil 15 years old, 14. 14. Napakaraming pinatay ng dalawang ito, lalo yung isang maraming binaril. So, nakakatakot na. Ito yung nasa... Nasa ano na niya eh. Nasa utak niya na yun eh. Oo. Di ba? Kumbaga na Subsumed na niya Oo. yung consciousness niya eh. Paano mo ma-rehabilitate kaya? nakuha pa yung ano, no? Nakuha niya yung baril ng mga ano. Nung tiyahin niya. Oo, tiyahin niya. Yung Hmm. isa, parang sa isang agency na nanakaw ba yun? Or, at least yun Parang yung pinlano. narinig ko. Nagplano Oo, sila. nagplano sila. Hindi na ako rin sa siyempre, tiyahin niya. Hindi ba naman niyang kukunin yun ng pamangkin, yung baril niya, no? Na baka napahamak pa tuloy. Oh, and ako tingin ko, yung mga explanation to this, naintindihan ko naman na yung iba bata. Pero kasi minsan yung grupo, lalo na yung mga legislators who voted for it, and yung mga promotor at supporters nito, tingin ko manipulative, tsaka yung dinidefine nila yung punishment, yung punishment as a word para ma-accommodate yung politiko na nag-legislate nito. And very manipulative and hindi marami ring mali hanggang tinitira mo yung incarceration as a punishment na hindi daw nag-work. Parang itong progressive thinking, itong leftist thinking Iba sa yan. pag-explain nitong juvenile justice law is very manipulative Yes. because there is no certainty of punishment. Ito And kasi- no one will learn. Ito nga sinasabi ni Mike, sabi masyado natin binibebe. Pabebe tayo sa mga yan. Oo. Tsaka ako, yung ganong edad, kung Jonat, Oo. Pawi, may Mayroon may ng pag-iisip na yan. Mayroon, Oo. meron. Hindi, sige, Sa dami ng impluensya sa ngayon, sa dami ng nangyayari, sila naman ay nakatuon sa social media, sa mga cellphone. Lahat ng tao mayroon cellphone at this point. Natututo ng ibang klase yan. basically, itabi natin lahat ng ibang mga circumstances and cases siguro na naging successful yung reintegration into society. Pero ito, saan kukunin ng pamilya ng mga namatay ang hustisya Yeah. kung hindi niya makikita yung mga Yung pumatay buhay. sa anak nila na makulong at maparusahan? Napakasakit nun sa sa mga pamilya yan. magulang, sa pamilya. At saka, mabuti rin na talaga magkaroon talaga ng a certainty of punishment para yung mga bata na yan, pati yung kanilang mga kaedad all over, naintindihan nila na hindi pwedeng gumawa ng ganyan. Oo. So, yan at marami Ito pang... ba yung KMFDM Yes. shirt? Yan. Yan. Ito yun. Parang subculture Tapos ng mga meron kids. daw pala sa sa ibang Yes, sa Germany. shooting incidents. Worldwide Ito yan. rin yung suot. Membership. Yes, Yes. Oo, Parang ito. inuutusan nila, may instruction, may May Hindi ko mission alam ka, Parang may may mission mission. ka. Yes, Parang ganun. yes. Parang ganun. sir. KMFDM. Yes. Yan. So, yun, linagay pa niya logo, proud pa siya. Pero saan makukuha ng pamilya ng mga pinatay ang hustisya kung ang batas na inaasahan nila hindi ibibigay yun. sa kanila. So, yun at iba pang mga issue, pag-usapan natin sa ating pagbabalik. Pilipinas, ang oras, 9:51 ng umaga.
Magandang umaga mga kumikembot ngayong umaga, Sabado, June 27 at nakikinig at nanunood sa kanilang mga cellphone, sa tablet, sa TV. Ako po si Paolo Capino, ang inyong host ngayong umaga dito sa Executive Session DZRH. Kasama pa rin of course Senator JV Ejercito at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys. Good morning. Good morning. Si Ombudsman ay kailan ba darating? Anytime now. Basta itong week na to. Itong week na ito, darating na yun. Itong coming week. Si Quintopol. Quintopol. Ayun. Na baka Tatlong ano. Hindi, dalawang. Quintupol A. Oo, Quintopol A. Small A. Small. Sa Cebu daw siya. Nasa Cebu daw Hindi, siya. pero nag-ano ngayon yan. Baka umaarangkada na yun. Kasi Oo. nagbibiding na eh. Kasi by Wednesday, second half of the year na. Second half of Dapat the year talaga. na. Dapat H2. makahabol. Oo. H2 na sa Wednesday at dapat nga, ito nga yung pinag-usapan natin kanina, dapat umarangkada na yung infra projects. Salamat muna tayo. Bati Yes. na konti. Sen. Muli kay Governor Nina Richie Inares, Vice Gov Pining Gatlabayan ng Rizal, Sangguniang Panlalawigan. Siyempre, yung mga mayor na nakasama rin natin doon, Mayor RM Tanawat ko ng Tanay, pinuntahan natin yung kanyang hospital din at sa yung Rizal Medical Provincial Hospital sa Taytay at nandun din si Mayor Alan De Leon, no? So salamat sa mga sa pagsama sa atin at syempre muli sa Cebu kay Governor Pam Baricuatro, kay Doc Nikki Baricuatro Catalan, siya po ang anak at konsulta, doktora to, tsaka nakakatawa, public health practitioner. Nag-masteral sa public health, no? Itong anak ni Governor Pam na doktora. So, siya tumutulong na mag-ayos ng kanilang healthcare system, the entire challenge. province. 16 pala yung kanilang provincial hospitals. Si Mayor Cesar Suwan ng Cordoba, Cebu. Meron ding hospital na pinuntahan kami kay Vice Mayor Ivy Durano ng Danao. At syempre kay Mayor Patrick Barcena sa Karkar at si Admin Ace Durano, no? Kaibigan nating Si Ace. Konsek. Konsek. Admin na siya. Administrator. Administrator. Good morning, siya ng, good morning. Cebu Provincial Government. So, yun. Ito pala si Mayor Cesar Suwan, kung Jonat, bago nag-mayor to, successful businessman na ito. Kung nakikita niyo yung mga Mr. Liempo, Sa kanya yun. all over, naku, ang dami, 400. Yung Mr. Kanya. Liempo, sarap doon. Kaya yun. So talaga, wala kang Kaya ginawa. mamaya- Puro ka pagkain na iniisip mo Gutom na ako. Pampalaki ng tiyan tayo dyan. Oo, Pero oo. masarap yung Mr. Liempo. Masarap yun. Oo Masarap nga. yun. Sa kanya pala yun. Oo. So, dati kung siya lang siya doon, tapos Nag-grow niya yung nag-mayor na. business. Mayor. Alam mo, magandang yan, nagiging successful ka from the private sector. Tapos, alam mo na, yung practice mo sa pagmamanage ng malaking bagay yun. At binabati ko rin yung ating grupo dyan sa Carmen Caper. Nanalo yung ating labor group dyan, yung Paplo Labor group dyan sa Carmen Caper. Tsaka yung mga opisyalis ng 2nd Infantry Division, panguna ni General Zagala. Yes. Hello. Ating kaibigan. Nakakatawa nga binigyan ako ng military honor. Yun. Sa Taray. Jonat, Pawi. Alam nyo ba na si General Zagala, siya po yung core commander namin nung ROTC day. Sabi ko nga, parang ROTC lang nung magkatabi kami nung may honors. So, si General Zagala at Maganda naman yung kanilang ID. division Maganda. headquarters. Oo, Kasi yun. maganda yung yung area na yan. Yung sa Taray. Yung jungle fighter. Dati, diyan din na Scout Ranger eh. Kaya lang, Yes. lumipat na Scout Nilagay na sa Ranger. San Miguel. Pero maganda yung sinabi mo, Sen, talaga yung may local production na Ng tayo drone. Ng drone. Yes. Napaka-importante ngayon. Yun ang innovation at ginagawa na nila. No, dahil sabi nga ni General Zagala, ito ng future ng Yes. warfare natin ngayon. Totoo yun. And speaking of military warfare and military aspect, medyo nagulat ako, Sen, kung yung nagsulat si Senator Amy Marcos ng letter sa CA ba yun? Basta nagsulat sa letter questioning yung June 17 na Na- session to appoint the To five confirm.
the appointment of the five senior generals. Parang nagsa-cite siya ng technicality na 1 year before retirement or something. Well, kasi una-una hindi kasalanan ng mga yon. itong mga Appointees na ito. confirmees. Confirmees. Na sila po'y madelay. No? Ito'y nagkagulo ang Senado di ba? So, hindi kami nagkaroon ng CA Sessions, yes. for the longest time kasi nga nangyari yung kaguluhan sa Senado, no, yung change in leadership, Yes. tapos yung nagkagulo. So naano sila kumbaga Naipit. no? So pero sa akin technically They were appointed before, di ba? prior. Yun. So 1 year before yung appointment. Yung 1 year back. Yung commission on appointment naman is just to confirm Yes. Confirm. the appointment. Yes. I think yung birthday nung isa May or pero yung appointment niya was done before. February, lahat sila February. March yata. March and So, February. pasok na pasok talaga. Pasok. Yung appointment nila was was submitted on March. No, March or April yata. Hindi lang kung nakapag-convene. nagkakamali. Kaya lang, ito naman kasi, confirmation na lang of the appointment, of the ad interim appointment. Yes. So, I think, tingin ko pasok naman sila. Tsaka kawawa naman. Tsaka they serve the country well. They serve the country for 35, 40 years. Yung kanilang buhay, alam mo na, pag sundalo ka, buhay mo na yan binibigay mo. No? Tapos, ito na lang yung kumbaga, ito na yung Final kanilang years na nila final to years na sa kanilang final feathers on their cap. No, bigyan na natin sa kanila, no, for serving the country well. Maging naman yung pagiging general po nila. Yes. Siguro yan ang pinaka pinagtrabahuhan at pinaghirapan At po hindi nila. naman nila kasalanan. Yes. Yung dalawang athletes, Munti ka na rin. yung dalawang athlete na yun na Yung player tsaka yung yung players, wrestler. yung wrestler tsaka yung mga basketball player. Sabi nga nung mga ibang members ng commission on appointments, every Wednesday nandun sila. Oo nga. Tapos nagkaguluhan yung sila na-tsempo sa Na-tsempo kaguluhan. sa kaguluhan. Paano yun? Isipin mo, pwede naman sila hindi na pumunta pero gusto nila mag-serve under our flag So, I mean, gusto nila mag-compete Lalo under na our isa flag. champion na wrestler. Wrestler yun. Pero Sa she US. chose to play to represent the Philippines, di ba? Nakakatawa din. Tapos 81 na foreign service officers. Ang naipit din. Naibit din yung mga yun. Pero lahat yan tapos na, no? Tapos na. Finally. Finally. Workout. So, yung technicality na yun was overcome. Hindi naman yun talagang naging problema. Ang problema yung hindi nakapag session yung commission and appointments. So, kailan balik ng regular session, Sen? July Sa zona. Sa zona na yun. Ito yung long break namin. Kaya lang magkakaroon ng impeachment. So, mapapaaga. Pero at the same time, sabi ko nga kami ni Sen, nahawa na ako sa pagka-nerd ni Senate President Win Gatchalian na workaholic. So Monday pa lang last week, nandun na kami sa nagpapabriefing na sa economic team. Tsaka sa DBM. The most eligible bachelor in the country. Si SP. Di ba? Ayun, marami pang mga mangyayari at marami pa tayong mga July dapat 6. trabahuhin. Pero sa July 6 next week, No, yun next na week. yun. Yung umpisa the na week after next. Oo. Pwede na. Magsisimula na yung magsisimula na yung At hindi namin pag-usapan para sa Siyempre. kaunawaan nating mga kababayan. Hindi natin pwede pag-usapan dito sa radyo. Except kami ni Kong Jonat kasi Ang we can't pag-usapan- get the opinion of Sen. No, we are because not he is a going to do senator that. judge na. Ang lang natin yung scheduling. Oo, scheduling. July 6 kasi yung start ng trial. Tapos, parang nag-pre-trial for the past few days. Pre-trial conference. Which is the usual thing. Oo. Kailangan talaga yon. Marking of evidence, etc. Ano ba yun, Sen? Kung parang rehearsal or may Hindi. may mga formal procedures din part ng pre-trial? Formal procedure talaga yun. Because you have to mark your evidence. And you have to... It's part of the whole Process. Part of the process. exercise. At the same time, kailangan marking of the evidence at the same time pag-usapan nyo yung schedule, Oo. yung hearings. So, yung Kasi mga dadalhin pa yan sa court.
So may isa pa tayong show after nun. Yun na yung Kumbaga, impeachment week. yan yung pre-trial conference na yan yung mga administrative work. Oo. You have to do that kasi you have to prepare. Kasi the Senate will now do two things. Legislate and oversight and then impeachment. Impeachment. As the impeachment court. May schedule, I think may nakakita ako ng schedule, ito impeachment, Yes. ito yung formal, Yung formal order of activity business. ng Senate. ng Formal Senate. business. Ganun naman So, yan. yung, at saka yung pati yung House, nakaset na yung mga prosecution. Yes, nandoon na lahat. Nandun lahat. Nagdagdag sila nung yung si Attorney Tolosa as part of J. their Tolosa, prosecution, private prosecutor, Siya ang legal spokesperson. legal spokesperson pala. So, yun, maraming aabangan the next 2 weeks. Talaga. Maraming abutan ng ganyan. But alam mo, as the Constitution mandates, accountability and standing of public officials should really be properly worked out. Yes. There are certain things that need to be done. And that's all part of our being a Civilized nation. civilized, democratic nation. No. So, anyway, Ito pala pinadala ni INAP ni JG. Yung nakasuot ng KFDM pang third shooter na siya. So parang mayroon nga global, copycat, no? worldwide Talagang ginagaya talaga. At ang sinasabi ni ALCS shooting, Columbine shooting, and tayo na. Yung pangatlo yung And then Philippine may shooting. sinasabi pa si Sec John Mga Vic bata, na oh. Oh yes. Oh. At may sinasabi pa Grabe. Sen Pao si Sec John Vic na there was another one in Palo naman, which is the next town from Tacloban, na mass shooting din na iniisip. Oo, na I think Na they were able to hold. na-tip daw natip sila. ni Senator Bam. Daw. So, yung mga, at saka may mga nangyari pa after So, Hindi, even before that, saksakan eh. oo. May mga naksaksakan, Parañaque, Cavite. Hindi, pero alam mo, ito on a bigger scale, parang nakikita ko, yung family, baka, Malaking bagay yun. malaking Break up bagay. Nagbe-break up. Malaking bagay dahil yung values, yung unity, and broken families produce these kinds of... And then of course, the community Vulnerable support. kasi. yung vulnerable parts. Yun ang nire-recruit nila, no? Yes, Yung mga and then vulnerable children. of course yung sa community itself kasi mayroon naman sanggot niyang kabataan, meron kang barangay. Dapat na medyo yan maliwanag. Oo. Kasi kami noon, maski na ngayon, doon sa aming area, yung mga barangay may mga may mga efforts para bisitahin ang mga pamilya. Nagkakaroon ng community spirit, and then there are a lot of other activities na pwedeng dalhin doon positively yung mga kabataan. Hindi pwedeng maging lang siya. Pwedeng sports, pwedeng cultural, Oo. marami naman yan. Pwedeng educational, marami kang pwedeng gawin para yung mga napapabayaan na kabataan sa inyong lugar, pwedeng ma-workout imbis na mag-gang. Malapit na tong barangay elections and ano ba Tuloy ba yun, talaga? Sen? Sa ngayon, wala pa namang instruction Wala na, pa instructions. Oo. na So, magkaroon ng yung role ng ating postpone. barangay Kasi leaders. na-extend na ito eh. Oo. Diba? Sen, ikaw naging mayor ka. Gaano ka-important talaga yung role ng barangay when it comes to not peace Yung and mga order, child Siyempre, yun development. ang frontline development services natin. Yun ang frontline services natin. Yun ang frontline ng gobyerno. Oo. Actually, ang barangay. Yun ang mukha ng gobyerno. Yun mismo. Yan yung mga kasangguniang kabataan. Tapos magkaka-barm elections din tayo, no? First Yes. ever this year. So, Ang dami historic to. mangyayari. Ang dami Ito na mangyayari. yung first barm elections. Yes. Oo. At medyo mainit na nga. Hindi, nangyayari may for init the na nga past doon eh. week. May init na nga doon. Past months actually. At Dalawa kasi Dito ang natin effort, makikita. dalawa kasi ang effort doon. Yung isang grupo gusto nila wag na muna mag-eleksyon. Extend na lang yung term ng incumbents. Yung isang grupo naman gusto nila magkaroon ng eleksyon. Tama. oo. Yan ang workout ngayon. So, kinasuhan na pala si si Latab Baldwin. Kakasuhan na. Sa atin, speaking of children, Yes. yung Yun press nga, con ni DILG Secretary Secretary. John Vic Remulla, parang lumalabas dun sa press con, pasok dun sa Hazing. hazing. Kasi parang sinasabi ng isang USEC ba niya or ASEC dun sa press con, na
yung 20 yung pumunta pero 17 lang talaga ang masasubmit sa UAAP Yes. board at dun sa final roster. So ibig sabihin, yung pumunta doon may parang test or challenge or whatever. It was part of the process na So yun, it was part of the process which is medyo pasok. Doon sa according to sa press con sa na definition ng hazing, hazing. and these individuals, si Coach Tab, yung ibang mga coaches, at saka yung ibang mga personnel Officials, yung na mga andon, officials, pwedeng Pasok sila. marekomendahan ng kaso and they will go through yung preliminary Yes. investigation na. And alam mo, ako opinion ko lang naman to, Kong Sen, alam mo, these could have all been avoided if Yeah. Ateneo acted not as a brand na elite school ako, dito lahat ng magagaling, dito lahat ng may kaya. Pero if they acted as an institution and as a Jesuit institution, ibig ko sabihin, Dapat sila kung ang inasal Oo. nung communications team or nung executive team Mismo. ng Ateneo na ano ba ang dapat gawin, ano ang tamang gawin In circumstances sila. like this. like Yes. this, magiging makatao lang sana ang Ateneo noong time na nangyari to, hindi lang press release na na passed away na according to the mother, hindi pala siya na info, hindi napakita yung hindi siya masyado properly updated. Kaya nga sinabi nga, kaya nga medyo nakakahawa yung ano. Lungkot na lungkot. As a matter of fact, medyo may ano pa siya, yung parents. At saka yung community mismo in Talacogon in Agusan del Sur. Pati yung Ateneo de Davao. Ang sabi nila, akala ko ba man for others kayo? Oo. Bakit naman wala man lang kayong mga ginawa na effort napuntahan sa yung pamilya to console and work out? Nagkamali sila. ng antiko yung ano lang. Mishandled, no? They mishandled nagpanik the siguro. response. Hindi siya naisa ganitong klaseng krisis. And I think mukhang ginawa ang sinunod yung legal. Yes, Yung yes, pag-legal. yes. Siyempre, tahimik muna, ganyan. Oo. Pero dapat, siyempre, buhay Oo, to eh. buhay. Community to, nag-aantay na sagot, no? Dapat, yung pagiging compassionate, pinalabas, yun muna ang pinakita natin. Instead of following yung advice Ng, legal legal. Tingin ko kaya yung PR nila nagkamali, no? Na Totoo. sinunod yung Inintindi kasi- sinunod nila Yung legal kasi, na they were dapat- looking at paano possible to? Emotional to eh. Yes. Namatay ng mga mahirap. bata eh, no? Kakaawa dahil future ito talagang sa community, mahal ng community, talagang ito yung hope nila ng pamilya. So dapat Antibano pumunta na sila. In the very start. Tsaka sana, ako lang buti Ateneo de Davao, doon pinayagan yung wake. Yes. Dapat dito sa Ateneo, sa campus, ginawa yung wake. Dito sa visible Manila. Arlington, para silang nagpanic. Hindi alam yung gagawin. Na, syempre, hindi maganda in the eyes Yes. of the community. And of course, yung pamilya, nakala parang hindi mo masyadong binigyan ng importansya. All the while, ang akala ko, kaya sila tahimik dahil nakausap na nila yung pamilya. They were able to condole, work out things, etc. Hindi pala. Sabi ng family. At saka, nung unang lumabas to, please respect the privacy of the family. Sino unang nagsasalita? Yung nanay Pamilya, yung nanay nung Nigeria, yung parents nung Nigeria, yung tatay. And who are you protecting? Ibig sabihin, kayo nagpro-protecta. At saka bago nag-resign si Tabaldi, Tabaldi. pinasalamatan pa. Doon nakikita ko yung Ateneo as a brand, we should keep our image, Anong we should keep our pinasalamatan? elite. Parang nagpasalamat doon sa press con for his service in Ateneo. Parang may ganun eh. Meron silang Parang ganun? mali. Halos hanggang ngayon, ang dami ko pa nakikitang mali because they are reflecting Ateneo as a brand rather than as a Jesuit institution. As a compassionate community Coming from of man Ateneo. for others. And Tinista to Siguro So, marami kang ginawa. hindi, nalulungkot lang ako Hindi, dahil nakakalungkot. hindi ito yung kinalakihan ko Yes. Ateneo. Mishandle Mishandle. talaga. Hindi ito yung kinalakihan ko Ateneo. Na Ateneo. Tingin Iba. ko naman to give them the benefit of the doubt, nagpanic, hindi alam Yes. yung gagawin in such a situation na hindi sila sanay sa ganitong crisis. Sana At saka, Kaya lang, tama Sen, yung sabi ko sinasabi pamilya mo. ito, kung John Yes. at buhay ito eh. Kaya Tama kailangan yung yung sinasabi mo, emotional quotient nila, yun ang Medyo, dapat nilang
pinairal nila dapat pinairal yun. dapat. Masyado kayong branded Ateneo, bumalik kayo sa lupa. Okay? So, mamaya may isa pa tayong... Saka tama si Sen. Nagawa nila yan dahil nga dun sa legal na aspeto. Siguro At the same yun ang time, nag-advise. at the same time nga, they are so up in the air, hindi nila nakikita lupa. Kumbaga, their heads is so far up in their asses na hindi na Yan nila lang nakikita. makalimutan na lang nilang Na maging makatao. maging makatao. Tama. So, yun. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan. Pilipinas, ang oras, 10:17 ng umaga. Okay, magandang umaga dito sa ating sa mga nakikinig at nanonood dito sa executive session sa DZRH. Ako po si Paulo Capino, ang inyong host ngayong umaga dahil maraming rumoronda ngayon sa ating mga kasama sa kanilang mga official functions as Official and official and semi-unofficial. mga round the clock. Round the clock operations. Si IG, nakailang round Ano the yan? clock Ano na. yan? Umiikot na yan. Nag-iikot na, Ikot na. Nag-iikot yan. Kasi ano yan end of the month. End of the month. End of Nako. the first semester. Kaya papasok na. Of course, dito sa ating last gap, kasama pa rin natin Senator J.V. Ejercito and Congressman Jonathan De La morning Cruz. po. Good morning. Good morning. Morning. Sen, anong ma-expect namin sa mga lakad mo pa this coming week and in the next 2 to 3 weeks? Ano naman, ako naman yung lakad ko, dual purpose. So, alam nyo na, ay promotorism. Tsaka noon pa naman ako gumagala talaga. yes. So, ano na rin, kaya parang naging advantage ko na rin na pinupuntahan ko na yung makailangan makita na in preparation for the budget hearings. Nadadagdagan ng ano ni Sen eh. Kasi Oo. nga yung sa Committee on Finance, Ayan, napakabigat lahat na na ngayon, trabaho no. yan. So, at least I saw it for myself, in my own eyes. Oo. Yung mga actual na sitwasyon. Hindi lang yung magre-rely ka lang sa reports no ng DOH o ng mga ibang Agencies. Yes. So, ito so nakita ko talaga na kailangan talaga ng tulong. And ako nga, honestly, masayang-masaya ako kapag ang mga government officials, lalo yung mga governors o mayors, ay healthcare ang priority program. So, nakakatuwa kasi ito talaga pinaka-serbisyo na talaga maramdam ng taong bayan. No? Kaya nga natin pinush yung universal healthcare. Nung mayor ako, kung Jonathan Bahawi, yan ang pinakamabigat na gastos talaga. Yung ilang percentage sa experience mo, Sen? Ang budget mo para sa healthcare. Malaki, di ba? Ay, oo. Dati, halos 30%, 40% napupunta Laki sa, ng buong budget ng San Juan, Yes. napupunta sa aming San Juan Sa Medical Center, no? Kaya nga, sa akin, very yung issue yan dahil, siyempre, ito yung primary healthcare dapat ayusin natin primary, secondary, no? Kaya nga ako hindi dahil magkalaba kami ni Mayor Zamora, kaya lang of all programs sa lahat naman ng papabayaan mo, bakit naman yung wag naman yung ospital? wag. Dahil yan ay talagang Pupunta hindi ka na ng close tao, to my heart, but yan ang kailangan ng tao talaga na maramdaman, lalo na pag kung Jonat, alam mo, Bawi ng mayor ako, nakita ko na yung medical expenses, yan ang pinakaisa sa mabigat na pinapasan ng ating makambayan. Maliban sa pagkain. Yan na yan. Maliban sa pagkain, no? Kaya nga, nagpapasalamat ako kala Gov. Pambari 4, Governor Helen Tan, of course, si Gov. Sol Aragones. Saka si Nini. Si Mayor, Governor Nina Inares. Sinundan yung nanay niya, si Gov. Nini, na healthcare din ng kanilang Advocacy. program, no, na talagang Yun ang gusto, yun ang centerpiece talagang program nila. Tapos si Governor Gico rin, yes. dadalawin ko rin sa Pangasinan. Pangasinan. Gusto rin nilang ayusin Yes. yung healthcare system. Actually, Sen, si Pao, talagang ito, healthcare din ang talagang inaasikaso nito. Health na health ang gusto nito. Iba, pero ito, ibang pinag-aaksayahan ng kanyang pareho kami. Unang-una, sa pagpapatanggal Very healthy. pagpapatanggal ng mga kailangan tiyan natin. Pero si Pao, mas pa.
Ibang ginagawa nito eh. Bago pa tayo mapunta sa ibang usapan, oras na para magpaalam dahil Sabihin din natin, nag-message na sa atin. Tsaka itong dalawa, DZRH. itong mga kasama natin, si Ombudsman, huwag kayong mag-aalala. Kasi nakalista kayo lahat yung mga nalalaman niya kung anong ginagawa ninyo. Baka next week, mababanggit na niya kung sino-sino ang makakasuhan sa inyo sa ginagawa ninyo. At saka siyempre, si Quinto Paul. Ano to? Baka sakali. Baka pag-workout na to. At si IG. Ayan, magpaalam na tayo, boys. Kong John. Okay, maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Senator J. Berstapos, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo para sa isa pang magandang kwentuhan. At maraming salamat. Happy weekend, everyone. At sa ngalan po ni Ombudsman Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Inspector General Attorney Dodo Dulay, at of course ang ating quintuple A expert na si paring Ed Javier. Ako naman po si At Paolo. saka si Ombudsman. Siya yung nauna. Sinabi ko na. Hindi mo Siya una. Wala kang sapatos. Yun. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. This executive session is now adjourned. Bye-bye.